Sinimulan na nga po mga idol ng team ng Dallas Mavericks ang kanilang 3-day training camp sa Las Vegas kung saan inaasahan magsasama-sama dito ang kanilang bagong Big 3 na sina Klay Thompson, Kyrie Irving at si Luka Doncic. Nagigil nga pong makabawi at makuha ang kampyonato. Ngunit sa kasamaang palad, kahit man kasi simula pa lamang ng practice, nagkaroon nga agad ito ng malaking problema matapos kumalat sa social media ang balita na nagka-injury nga daw si Luka sa likurang bahagi ng kanyang binte sa pre-season practice ng nagdaang araw. Sa ngayon, wala pang ibinibigay na saktong araw kung kailan nito makakabalik sa Dallas lineup since susuriin pa nga ito makalipas ang isang linggo. At dahil dito, hindi nga po siya makakasama sa gagawing practice sa training camp at malaki ang posibilidad na hindi pa ito makasama at makapaglaro sa pre-season opener kontra sa Memphis Grizzlies. Kaya isang malaking dagok nga ito para sa kanilang team na balak sanang itry agad kung gagana ang chemistry ni Luka, Irving at Klay Thompson. Samantala, pagkatapos nga po ng naging successful at produktibo ang day 1 ng training camp ng Los Angeles Lakers, diretso na nga po ang kanilang mga players sa day 2 kung saan nag-focus nga sila dito ng husto sa shooting, especially sa long range. Alam naman ninyo na isa nga ito sa mga pinakakahinaan ng team, kaya iyan ang isa sa mga dapat nilang pagtuunang pansin upang sa ganun hindi na nila ito maging problema pa. At katulad ng inasahan, naging masaya na naman nga po ang kanilang mga malalaro sa practice na isa sa mga patunay na unti-unti na nga pong nagiging maganda at solido ang kanilang chemistry. Sa katunayan, mismong si Lebron na ang nagsabi first time nga po niyang nakitang ganito kasaya ang kanilang kupunan. Pero ang mas kinabigla nga ni dito sa kanilang training camp ay ang mga pagbabagong nagaganap sa kanyang kakampi na si D'Angelo Russell, since napansin nga po niya na mas mature na ito magdesisyon, hindi kagaya ng nagdaang taon. Mas close na rin naman ito sa kanilang head coach na nangangahulugang mas malaki ang tiwala sa kanya ng buong team. Kaya sigurado nga pong magkakaroon ito ng magandang performance ngayong season. Sa kabilang banda, makalipas nga po mga idol ang 4 na araw na paghihintay, opisyal na nga pong naaprubahan ang ginawang trade ng New York Knicks kay Karl Anthony Towns. Dahil dito, inaasahang makakabahabol na siya sa ginagawang training camp ng kanyang kupunan. Pero sa kabila niyan, isang malaking question mark pa rin naman ngayon. Kakayanin na nga ba ng New York Knicks na patumbahin ang defending champions na Boston Celtics? Well, para nga sa inyong kaalaman, simula nga po nang makuha nila si Karl Anthony Towns, sila na nga po ang pumapangatlo ngayon sa may pinakamataas na odds na magkakampyon. Sa madaling salita, marami nga pong mga analyst ang naniniwala na meron ng tsansa ang super team ng Knicks na patumbahin ang Boston Celtics kapag nagkaharap silang dalawa sa regular season at maging sa 7-game series. Mas pinalakas nga po ng husto ang kanilang starting 5, bagamat medyo nabawasan ang kanilang bench, may ilan pa rin dito mga players ang kayang mag-step up at magtala ng malalaking puntos. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.